Ginugunita ngayon ng ating bansa, mga kapatid, no? Yung ating pagkakapanalo noong 2016 sa arbitral award o arbitral ruling, mga kapatid, at pinawalang bisa noong panahon na yon ang claim ng China, yung kanilang 9-dash line, at nanalo nga tayo. Pero mga kapatid, no, bagamat tayo'y nanalo, hindi pa rin natin nakakamit yung ating pinaka-premyo. Ano yun? Yung kapayapaan, mga kapatid, no? Yung kapayapaan, yung right to access, yung karapatan nating maglayag sa karagatan ng walang ng aapi, ng gigipit. Kasi magpahanggang ngayon, kahit 9 years na ang nakalipas, mula nung maipanalo natin itong claim natin sa West Philippine Sea, mga tol, ay hindi pa rin nawawala ang presensya ng China dito. Sa madaling salita, walang nagawa yung daheg o yung 2016 arbitral ruling. Hindi natin siya naipursu, diba? At hanggang ngayon ay iginigiit natin yan. So ngayon, panoorin natin itong balita mula rito sa UNTV News. Landmark win ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ginugulita, July 12, Victory Day. Pinagtibay, mga tol, no? July 12, Victory Day. So ngayon yan. Ngayong araw na ito, mga kapatid, ang ating tagumpay na hanggang ngayon masasabi na nga ba talaga nating tagumpay? Diba? Kasi kahit sabihin mong ikaw ang nanalo, hanggat hindi mo hawak yung premyo, hindi mo mararamdaman no? Anyway, panoorin na lamang natin to, mga tol. Hindi lang prinsipyo kundi buhay lalo na ng mga Pilipino. Teka. Hindi lang prinsipyo kundi buhay lalo na ng mga Pilipino. Ito ang binigyang diin ni Defense Secretary Gilbert Chodoro kaugnay ng pagkatig ng 2016 Permanent Court of Arbitration sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa ika-9 na taon na ngayon ng nasabing arbitral award, sinabi ni Chodoro na walang ibang lehitimong batayan na dapat kilalanin sa soberanya at eksklusibong karapatan ng Pilipinas, kundi ang United Nations Convention on the Law of the Sea or that is 1982, mga kapatid, no? Na signatory state din dyan ang China. Meaning nakapirma din sila dyan, mga tol. Isa sila sa nakipagkasundo dito sa convention na to, dito sa kasunduan na to, United Nation Convention on the Law of the Sea. Batas sa karagatan yan, mga tol, nakapirma sila dyan. Na hanggang ngayon, mga kapatid, ay hindi naman nila inirerespeto, hindi nila iginagalang. Mula nung kanilang sakupin, ariing ganap etong Scarborough Shoal na tinatawag nating Panakot Island o Baho de Masinloc, Panatag Island, napakaraming tawag no? Na tinatawag din nilang Wangyan, di ba? Ay dito mga tol, makikita mo na hindi nila nirerespeto ang international law. Kaya kahit na nanalo tayo noong 2016, meron tayong arbitral award. Sabi ko nga masasabi ba talaga nating nanalo tayo? Baka naman sa papel lang yon. Sabi nga ng dating Pangulo Rodrigo Duterte is just a piece of paper. No, isa lang daw yung peraso ng papel, bigay mo sa kanya, tapo niya sa basurahan. Sa madaling salita, walang kapangyarihan. No? Kasi kung merong kapangyarihan yan, di sana wala nang pangaharas. Wala na tayo nararanasang pangwa-water cannon. Wala sana tayong nararanasang issue. Kasi yung lumabas sana, etong arbitral award na to, nagkusang loob sana yung China ang iatras yung kanilang mga barko. Kaso hindi ganun ang nangyari. 9 years na, mga tol. Sabi dito, the arbitral award is not merely a legal pronouncement. It is a resounding declaration that the only legitimate guide for the conduct of nations is the rule of law, never the imposition of might. Our own clause. Nanindigan ng opisyal na We continue to uphold the award because it reflects what is right and just, not just for us, but for all coastal states whose rights must be respected under international law. Kaso ang problema nga mga tol, yung international law, mga tol, wala rin siyang ipin. Wala rin siyang ipin. Kumbaga para kang nagsagawa ng batas sa isang lugar, pero walang nag-i-impose o walang nagpapatupad. O bawal magtapon ng basura dito, pero bahala ka kung gusto mong magtapon. Ganon ang lumalabas Diba? O limbawa sa isang street, bawal umihi rito, pero kung bahala ka kung anong gusto mo sa buhay mo. Sa tingin mo may susunod? Wala So eto mga tol, international law.
Arbitral award. O sa Pilipinas to, pero bahala kayo dyan sa buhay ninyo. O, tingnan nyo nangyari ngayon. Dapat mga tol, meron ding pangil no? Ibig sabihin, kung merong batas na ganitong umiiral, dapat meron din silang mga international police na nagpapatupad, nanguhuli o kaya nagsasagawa ng pagsuway sa mga gustong lumabag. Kasi kung walang ganon mga tol, edi kanya-kanya na kayo. Sabihin nila sa Pilipinas, o Pilipinas, nanalo na kayo Bahala na lang kayo sa buhay ninyo kung paano nyo ipapatupad yung batas na yan. Diba? Ang problema, mas malaki ang China, mas makapangyarihan sila. Ang Pilipinas, tameme. Hanggang ganun lang tayo, wagayway tayo ng papel, nanalo kami. O tapos, ano sabi ng China? O tapos, kaya nyo ba kami? Patupad nyo kung kaya nyo. Parang ganun mga tol ang lumalabas, no? Patuloy na ipaglalaban ng Pilipinas ang Arbitral Award, hindi lang para sa sarili, kundi maging sa iba pang claimant sa South China Sea na kailangan ding bigyan ng respeto sa ilalim ng international law. Totoo yung sinasabi ni Secretary Gibo. Pero hindi naman sa minamaliit natin ng Pilipinas Sinasabi lang natin yung aktual na nangyayari ngayon. Kaya nga tayo nagsasagawa ng reaction video sa madalasang pang aapi ng China sa atin. Biruin mo mga tol, nagsasagawa lang tayo ng humanitarian mission dyan. Nagsasagawa lang tayo ng pamimigay ng ayuda at pamimigay ng supply sa mga maliliit na mangingisda. Anong dinadanas natin? Water cannon. Anong dinadanas natin? Pagbangga, ramming, di ba? Niraranas natin mga tol, pagbabanta. Nile-laser pa tayo. Minsan pag nagsasagawa tayo ng maritime domain awareness, nagpapakawala sila ng flare sa mga jet fighter nila, sa mga eroplano natin. Nanalo tayo O tanong, nararamdaman ba? Kayo na sumagot. Nanawagan naman ng pagkakaisa si National Security Advisor Eduardo Año sa lahat ng mga Pilipino na makiisa sa pagtatanggol sa maritime rights ng Pilipinas dahil sa pinanghahawakang katunayan mula sa UNCLOS. Yun ang ating isinasagawa. Nakikiisa tayo sa pagtatanggol sa ating maritime rights. Kaya nga tayo nagsasagawa ng reaction video Kaya nga tayo nagsasagawa mga tol ng mga commentary katulad nito, mga commentary video. Para mas ma-spread pa natin, mas mapalawak pa natin yung awareness. No? Hindi lang basta balita kasi syempre balita, ganyan lang. Yung iba hindi naman papanoorin o yung iba napanood nga, hindi naman nila masyado naintindihan. So binibigyan natin ngayon ng commentary, binibigyan ngayon natin na mas malawak pa na pagpapaliwanag mga tol. Diba? Sabi rito, as we commemorate these milestones, we must also confront the continuing illegal, coercive, aggressive, and deceptive action that threaten regional peace and stability. With the might of international law by our side, of international law by our side, the Philippines will not yield. Sabing ganon mga tol. Ang nakakalungkot lang mga tol, no, kahit na meron na tayong ganito, marami pa rin tayong mga kababayan na tila ba walang pakialam. Marami pa rin tayong mga kababayan na pro-China, naniniwala doon sa mga disinformation, naniniwala doon sa mga propaganda. Diba? Kaya ngayon nung kinokontra natin kinokontra natin yan whenever na nagsasagawa tayo ng reaction video Kaya dapat ganun din kayo open-minded din kayo dapat ng Pilipinas dahil sa pinanghahawakang katunayan mula sa UNCLOS. Samantala, nagtipon ang mga kawani ng Armed Forces of the Philippines Western Command at Palawan Provincial Government para ipagdiwang ang ika-9 na taon ng Arbitral Award. Ipagdiwang lang natin. Ipagdiwang din natin. Naniniwala naman ako ay naniniwala pa rin. Someday, somehow, makakamit pa rin natin yung kabuuan ng ating tagumpay, ng ating pagkapanalo. Hindi mananaig mga tol ang kasakiman, hindi mananaig ang kasamaan mga tol. Darating pa rin ang panahon na mapanghahawakan natin ng buong buo yung ating pagkapanalo. Kasi tulad nga nung sinabi ko, halimbawa nanalo ka sa isang contest. Nanalo ka sa isang contest. Sinabi panalo ka. Pero wala kang na-receive na premyo, wala kang na-receive na trophy, wala kang na-receive na kahit na Kumbaga basta binigyan ka lang ng papel recognition, panalo ka. Tanong, mararamdaman mo bang panalo ka talaga? 'Di ba?
Tapos sasabihin sa'yo, bahala ka na lang kung paano mo kukunin dun sa isang umaangkin ba na siya daw ang nanalo. Di ba? Bahala ka na kung paano mo kukunin yung premyo mo dun. Ginaangkin niya rin eh. Mahirap yun mga tol kasi ganun talaga yung nangyayari ngayon. Panalo tayo, oo. Pero tayo lang mga kapatid, tayo lang Pilipinas ang kailangan pa rin kumilos para kunin natin yung ating napanalunan. Ang problema mga tol, sa sarili nating bakuran, pinagtatabuyan tayo eh. Sinusuportahan tayo ng maraming bansa, sinusuportahan tayo, kinukondena nila yung ginagawa ng China. Ang tanong, nauuga ba yung China? Parang wala rin namang epekto sa kanila eh. And dapat malaman ng mga tao kung ano talaga yung history, tsaka kung ano yung mga basihan para maging malakas ang ating pagsuporta sa dikayan natin na ating karapatan. Ang West Philippine Sea atin ito. Number 1, kailangan magkaisa muna tayo rito mga Pilipino. Number 1 yan, kailangan magkaroon muna tayo ng pagkakaisa sa sarili nating bansa. Mawala yung mga kurakot dito sa gobyerno kung mangyayari man yan. Sana dumating ang panahon mga tol. Diba? Kasi imbis na yung budget nagagamit sa tamang pagpapaunlad ng ating bansa, wala ilan lang ang umuunlad dito eh. Ang pagsasama ay unang hakbang. Ang ating pagkakaisa diba? ay sinyalis ng progreso. Pero pag tayo nagkaisa at nagpumilos para sa isang adhikain, ito ay magiging matagumpay. Magandang mensahe. Ng selebrasyon ang signing ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Westcom at Provincial Government upang ideklara ang July 12 bilang West Philippine Sea Victory Day sa lalawigan. July 12, Victory Day. Ang AFP Westcom ang tumatayong tagapangalaga ng karagatang sakop ng Pilipinas sa bahagi ng South China Sea, kabilang na ang Kalayaan Group of Islands. Frima Salonga Gloria. Kailan ba masasabing panalo na tayo ng tuluyan o talagang as in puro na yung pagkakapanalo natin? Kailan masasabi? Kapag yung mga mangingisda natin malaya nang nakakapangisda sa West Philippine Sea nang walang nagpapalaya sa kanila. Yan na yan. Kapag nakakapag-ani na tayo, na-explore na natin ng West Philippine Sea, nakukuha na natin yung mga langis, mga natural gas na nandiyan dyan, na dapat naman talagang pinapakinabangan natin nang walang nanghaharas, walang nagbobomba ng water cannon, panalo na tayo nun mga tol. Kapag naisasagawa na natin yung mga bagay na ganyan nang wala ang presensya ng China, panalo na tayo. Pero hanggang ngayon, naikipaglaban tayo sa kanilang pag-aangkin, panalo lang tayo sa papel. Pero kailangan pa rin nating ipaglaban. Ito yung totoong laban hindi sa korte. Ito yung totoong laban, ito yung realidad ng laban natin mga tol. Na hindi natin alam kung ang ating mga kabataan sa kinabukasan ay may aabutin pang West Philippine Sea. Depende kasi yan mga kapatid Bakit ko sinabing depende? Pag nagpalit ang presidente by 2028, hindi natin alam kung sino siya at hindi natin alam kung ano ang magiging relasyon niya mga tol sa China. Kung siya ba ay magiging alipin, tuta, bata, ewan natin kung anong pwede nating itawag sa kanya, o siya ba ay magiging presidente ng Pilipinas at ipaglalaban ng ating karapatan. Depende pa rin sa atin yun mga tol kasi tayo ang maghahalal sa kanya. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.